Kamusta at welcome sa Miami Central Station ng Brightline. Mahigit 2 taon na mula nang inilunsad ng Brightline ang extension nito papuntang Orlando. Ngayon, balikan natin ang isa pang high-speed line ng Amerika para makita kung paano nagpatuloy ang serbisyo sa nakaraang 1/4 ng dekada. Dito magsisimula ang ating paglalakbay sa Miami Central Station ng Brightline. Ang Miami Central ang pangunahing istasyon ng Brightline na may 18 weekday services papuntang West Palm Beach at 10 dito ay hanggang Orlando. Ngayon, nagsisilbi na rin ang Miami Central sa mga tren ng Tri-Rail na shuttle at express papunta at pabalik ng downtown Miami, umaalis sa tracks 4 at 5. Titingnan natin ang serbisyo ng Miami Central sa susunod na video. Sasalubungin ng malawak at modernong departure hall ang mga pasaherong dumarating sa Miami Central. Matatagpuan ang check-in at guest services sa ground level, mga restaurant, tindahan, seguridad at passenger lounges sa ikalawang palapag at mga plataporma sa ikatlong palapag. Ang unang palapag ay may pinakamaraming pasilidad para sa pasahero tulad ng ticket kiosk, guest services, bag check-in at pick-up at may bayad na shuttle papuntang paliparan ng Miami. Nag-check-in ako ng bag sa biyahe ko ngayon, kapareho ng proseso sa paliparan. Binigyan kami ng claim slip at kinuha ang bag namin para ikarga sa tren. Sa gitna ng lahat ay ang kahangahangang hagdanan at skylight sa itaas. Pag-akyat sa escalator, narating namin ang ikalawang palapag na may station lounge at food court. Matapos naming iskan ang ticket, dumaan kami sa mabilis na security check bago pumasok sa istasyon. Unang makikita ng mga pasahero, pagpasok ang Smart Class Lounge. Ang Open Plan Lounge ay may maraming bukas na upuan at saksakan sa bawat isa para sa mga naghihintay na pasahero. Pagpapatuloy sa loob ng istasyon, makikita ng mga pasahero ang Merry Bar, sariling linya ng mga bar ng Brightline na nag-aalok ng iba't ibang merienda at mga inuming may alkohol para sa mga naghihintay na pasahero. Para sa mga pasaherong naghahanap ng mas marami pang merienda o naghahanap ng last-minute na travel accessory, ang market ang tamang lugar para mamili. Mayroong iba't ibang Brightline na paninda, merienda, inumin, at mga last-minute na travel accessory. Lahat ay abot kaya ang presyo sa dulo ng istasyon. Mayroon ding pangalawang hanay ng ticket barrier. Sa kabila nito ay ang Premium Lounge, isang lounge na may access tayo ngayon gamit ang ating premium class na ticket. Halos pareho ang itsura ng Premium Lounge at Smart Lounge, may kaunting premium branding lang ang pinagkaiba. Bukod sa pagiging hiwalay na lugar, ang Premium Lounge ay may libreng pagkain at inumin, kasama na ang beer at alak na naka-tap. Ang pagpipilian ng pagkain ay nag-iiba-iba depende kung agahan, tanghalian o hapunan sa buong araw. Isa sa mga benepisyo ng premium na ticket ay priority boarding, na inaanunsyo 20 minuto bago umalis. Pag-akyat sa track level, sinalubong namin ang tren na bright green. Balik. Nang magbukas ang Brightline, 4 ang coach ng tren, 3 smart at 1 premium, at pinalawak ito sa 5 bagon, saka naging 6. Pero ang tren natin ngayon ay napakahaba na, may 10 bagon, 7 ang smart at 3 ang premium. Ang tren ng Brightline ay gawa sa Siemens Venture Coach na nasa gitna ng 2 SCB-40 na lokomotibo. Kahit mahaba na ang mga tren at mataas ang demand, hindi pa rin gumaganda ang pinansyal na kalagayan ng Brightline na tatalakayin natin mamaya sa video. Nakaupo tayo ngayon sa karisa upuan 13C, isang upuang malapit sa bintana, sa pinakahuling bago ng tren. Habang naghahanda tayo, sumasakay na ang huling pasahero at paalis na ang bright green mula Miami papuntang Orlando para sa 3 tuldok 5 oras na biyahe. Sa biyahe natin, titigil tayo sa Aventura, Fort Lauderdale, West Palm Beach, at huling destinasyon ay Orlando. Mabilis at madalas ang serbisyo ng Brightline, pero hindi ito ang may pinakamagandang record sa mga insidente sa pagtawid ng riles. Pagkalipas ng 10 minuto mula Miami, biglang inapakan ng inhinyero ang emergency brake at huminto ng bigla ang tren sa isang tawiran ng riles. Sa kabutihang palad, muntik lang ito ngayon. Ngunit ang madalas na pag-ulit nito ay nagpapakita kung gaano kakaunti ang gumagalang sa lakas ng linya ng tren. Ngayon na gumagalaw na ang tren, oras ng alamin ang buhay dito. Sa Brightline,
Sisimulan natin sa premium class. Ang bagon ay nakaayos sa 2x1. Ang mga coach ng Brightline ay may maluluwag at minimalistang interior na may modernong kagamitan at hand-stitched na leather na upuan. Ang bawat upuan ay 21 pulgada ang lapad at may halos isa talampakang legroom sa harap. Sapat ang espasyo sa ilalim ng susunod na upuan para ilagay ang gamit o iunat ang paa para sa ginhawa. Dito rin sa ibaba ang unang set ng saksakan. Ang pangalawa ay nasa ilalim ng armrest malapit sa bintana para sa solo na bahagi ng tren. Luma na ang mesh na bulsa sa likod ng upuan, pero andito pa rin ang premium na menu na susuriin natin mamaya. May mabilisang access na mesa at mas malaking mesa na sabay bumababa mula sa pangunahing mesa. Maluwag ang espasyo para kumain o magtrabaho ng business na pasahero at may sabitan ng coat sa tabi ng headrest. May mga blinds na naka-built-in sa mga bintana at may mga LED na ilaw para sa pagbabasa na naka-built-in sa overhead na lagayan ng bagahe. Ang pindutan ng pag-aayos ng upuan ay nasa ilalim ng panlabas na armrest. Kapag pinindot, umaabante ang upuan at sandalan para sa komportableng posisyon. Kahit malapit ng 10 taon ang mga kotse, maganda pa rin ang loob ng mga ito. Oo, nagbago na ang leather sa katagalan, pero komportable pa rin bawat upuan. Ang kambal na bahagi ng kotse ay halos pareho ng solo. Dagdag lang ang isang saksakan sa gitna ng mga upuan. Kung gusto mong magtrabaho habang bumibiyahe, piliin ang table seat. May extendable na mesa at pop-up na saksakan ang bawat upuan para sa kuryente habang naglalakbay. Ang Aventura ang una nating intermediate stop papuntang Hilaga at pinakabagong istasyon sa South Florida. Ang Aventura ay binuksan 3 araw lang matapos ang katapat nito sa Boca Raton noong Disyembre 24, 2022. Kasama sa premium na ticket ang premium na serbisyo at menu na perpektong paraan para makita ang aasahan. Para sa mga pasaherong bumibiyahe sa South Florida na bahagi ng linya, may pagpipilian ng magaang merienda na available sa buong biyahe at may buong pagkain na inihahain sa mga tren papuntang Orlando. Magkaiba ng kaunti ang menu ng mga tren papuntang Hilaga at Timog na may karne at vegetarian na pagpipilian sa bawat biyahe. Magsisimula ang serbisyo namin sa welcome drink. Inaalok ang mga pasahero ng kape, tsaa, soft drinks, juice, energy drinks, tubig at ilang inuming may alkohol para sa 21 pataas. Pagkatapos, mabilis kaming pumili ng libreng merienda. Kumuha ako ng Pepsi Max at ilang pagkain mula sa snack cart habang hinihintay ang meal service. Hilaga ng West Palm, may merienda, nag-relax kami sa ritmo ng hintuan sa South Florida. Umabot kami ng 79 na milya bawat oras saglit bago muling bumagal para sa hintuan namin sa Fort Lauderdale. May libreng Wi-Fi ang Brightline para sa lahat ng pasahero mula sa Starlink. Online na kami pagkatapos lamang ng ilang pindot ng mga button at talagang kahanga-hanga ang bilis na may 24.27 megabits bawat segundo sa download. Ang huling hintuan sa South Florida Inner City Line ay West Palm Beach. Lumaktaw ang aming tren sa single track na istasyon ng Boca Raton. Sa hilaga ng West Palm lang, muling tatakbo ang tren. Mula rito hanggang Coco, umaabot sa 100 at 10 milya bawat oras ang bilis ng mga tren at tataas pa ito hanggang 100 at 25 mula Coco papuntang Orlando. Matatagpuan ang mga banyo ng Brightline sa mga vestibule sa pagitan ng mga bagon. Napakaganda ng mga banyo. Lahat ng banyo sa Brightline ay accessible na pasilidad kaya napakaluwag ng mga ito. Ang lababo ay may Dyson na gripo na may automatikong lababo, dispenser ng sabon at hand dryer na lahat gumagana ng maayos. Makakakita ka rin ng mga paper towel na nakatago sa ilalim ng salamin. Madaling sabihin na 10 out of 10 ang banyo na ito. Pagbalik sa upuan, tanghalian na. Mas pinaganda ng Brightline ang pagkain sa biyahe papuntang Orlando. Ngayon, inihain sa amin ang inihaw na chicken breast, potato salad, cucumber side salad
at chocolate ganache tortelette. Masarap at nakakabusog ang ulam pero kulang sa pampalasa. Ayos lang naman at gusto ko ang protina, pero kung medyo mas maanghang o mas malasa sana, mas magugustuhan ko pa. Masarap ang side salad, magaan at malasa ang pipino, feta at sibuyas. Gaya ng inaasahan, ang dessert ang bida. Siksik at rich ang lasa nito, eleganteng at nakakabusog na pagtatapos ng aming tanghalian. Sa bilis na 110 milya kada oras, itinulak ng inhinyero ang throttle, umaakyat sa 100 milya kada oras papuntang Stewart. Bagamat maganda sa paningin, ang pagtawid sa Ilog St. Lucie ay isa sa pinakamabagal na bahagi ng buong ruta. Ang bilis na 25 at tren na may 10 bagon ay nagbibigay ng magagandang kuha ng mga bagon sa unahan tuwing dumadaan sa liko. Matagal na rin tayong nakaupo kaya lakad tayo at bumaba sa Smart Class para makita kung ano ang meron doon. Ang mga bagon 4 hanggang 10 ng Brightline ay Smart Class. Ang Smart Class ay halos kapareho ng Premium, pero may 19 pulgadang lapad ng upuan na nakaayos sa 2x2 kumpara sa 21 pulgada sa 2x1. Mas masikip ang mga upuan dito, mga 8 pulgada ang layo ng tuhod ko sa sandalan. Pareho pa rin ang espasyo sa ilalim, bulsa, tray, mesa at ilaw. Mula sa Premium, 2 lang na set ng saksakan ang kasama sa bawat hanay ng Smart, na may 4 na karaniwang saksakan, 2 USB-C port at 2 USB-A port. Iba rin ang upholstery. Madilim na abo ang kulay, may dilaw na guhit sa gitna at Brightline logo sa headrest. Maaaring hindi ang Smart Class ang pinakamataas na antas ng serbisyo ng Brightline, pero napaka-komportable pa rin nito at ito ang mas matipid na paraan ng paglalakbay gamit ang Brightline. Dito rin sa Smart, makikita natin ang ating maleta o talaga lahat ng maleta ng bawat isa. Dahil walang luggage car sa tren, inilalagay ng Brightline ang mga maleta sa ganitong luggage cart bago itago sa passenger compartment. Ilang minuto pa bago tayo tumakbo sa high-speed line, kaya pag-usapan natin ang malaking issue. Matagumpay ba ang Brightline Orlando? At mas mahalaga, magtatagal ba ang Brightline sa mundong ito? Uumpisahan natin sa una. Matagumpay ba ang Brightline Orlando? Ang Brightline Orlando ay malaking proyekto. Matapos nito, nagkaroon ng unang high-speed rail line sa Hilagang Amerika sa labas ng Hilagang Silangan ng United States. Dumoble ang kita. Tumaas ng 40% ang pasahero. At nagbigay daan ito sa Brightline na palawakin ang serbisyo sa buong koridor nito. Sa kasamaang palad, lahat ng bagay ay may kapalit at para sa Brightline, ang halaga ng pagpapalawak sa Orlando ay umabot sa napakalaking $6.2 bilyong. Orihinal na tinaya ng Brightline na magkakaroon sila ng 8 hanggang 9 na milyong pasahero kada taon kapag lubos ng gumagana, pero noong 2024 umabot lang ito sa ikatlong bahagi nun na 2.8 milyon at 3.1 milyon naman sa 2025. Dahil dito, nagtala sila ng kita na $188 milyong noong 2024 at 214 na milyon noong 2025. Kaya kahit naging matagumpay sa operasyon ang pagpapalawak sa Orlando, dahil sa mataas na gastos sa proyekto at hindi ganoon kagandang resulta kumpara sa inaasahan, ibig sabihin ng proyekto, bagamat hindi ito palpak, ay hindi rin talaga naging tagumpay na hinahanap nila. Tagumpay ang kailangan nila para sa kinabukasan nila sa pananalapi, na siyang nagdadala sa atin sa pangalawang punto. Magtatagal ba ang Brightline sa mundong ito? Tulad ng nabanggit, nakakita ang Brightline ng $214 milyong na kita noong 2025. Sa operasyon, gumagastos ang Brightline ng $283 milyong upang mapanatili ang serbisyo. Dagdag pa ang malaking bayad sa interes ng utang. Malalim sa utang ang Brightline, ibinaba na sa junk ang kanilang bond at malamang kailangan ng refinancing sa malaking utang. Malaki ang nakaasa sa kinabukasan ng Brightline sa dami ng pasahero sa susunod na 2 taon. Magpapatuloy pa kaya sila? Sana nga. Kahanga-hanga na may pribadong kumpanya na sumubok sa merkado ng transportasyon sa United States at kahit limitado, patunay ang kanilang tagumpay na gusto ng Amerika ng mga tren.
Sana nandyan pa rin sila pagdating ng 2030. Di man tiyak ang kinabukasan ng Brightline, sigurado ang bilis natin at lalo pa itong bumibilis. Tumatakbo ang high-speed line ng Brightline ng 35 milya mula Florida East Coast Railway sa Cocoa hanggang Orlando International Airport. Ang linya ay hiwalay sa kalsada at may bakod kaya naming tumakbo ng 125 milya kada oras. Ang mga sasakyan sa katabing expressway ay tila umaatras habang umaabot kami ng 100, tapos 110 at 10 at sa huli 125 milya bawat oras. Mabilis lumilipas ang mundo habang tumatawid kami sa mga tulay sa tahimik na rural na kalsada. Ngunit ang tren ay hindi tahimik. Umiikot ang hangin sa bagon, lumilikha ng matinis na sipol habang kumakalampag ang mga panel sa lubak ng riles. Pero komportable pa rin ang biyahe, kaya kong tumayo ng madali at ang paglalakad sa paligid ay nangangailangan lang ng kaunting dagdag na effort kumpara sa ibang tren. Parang mabilis lang din ang pagtatapos ng 35 milyang biyahe namin sa high-speed na linya. Sa isang iglap, gumapang kami sa loob ng Orlando Airport Complex at huminto sa Brightlines Orlando Station. Sa huling sulyap sa premium class, maaari na tayong bumaba at pumasok sa istasyon habang maganda pa ang bilis. Hindi ko matanggap na may modernong tren tulad ng Brightline na walang overhead catenary power. Sayang, diesel ang mga tren na ito, hindi electric, pero maayos naman ang serbisyo. Mas mainam ng may diesel train kaysa wala. Patuloy pa ring inaantay ang approval. Habang umaakyat kami sa escalator, pumapasok kami sa Brightline Orlando Station na moderno. May magagandang pasilidad at komportableng lounge. Oh, medyo mas maliit ito kaysa sa Miami Station, pero kasing ganda pa rin. Kahit tapos na ang biyahe, kailangan pa rin kunin ang bag namin. Hindi formal ang proseso ng pagkuha ng bagahe dahil inilalabas lang ito mula sa hindi markadong pinto at kinukuha ng mga pasahero. Dumating na rin agad ang aming bag. Ngayong tapos na ang biyahe, tatapusin na namin ang video ngayon. Sa susunod na linggo, sasakay tayo sa kotse at ilalagay natin ang kotse na yon sa tren. Tama yan, panahon na para sa Amtrak's Auto Train. Sama kayo habang bumiyahe tayo sakay ng kotse mula Sanford, Florida papuntang Lorton, Virginia gamit ang tanging auto train sa North America. Siya nga pala, kung bago ka lang dito, malaking pasasalamat ko kung ikiklik mo ang subscribe button sa ibaba. Libre lang yon at malaking tulong para masuportahan ang channel. Gusto kong magbigay ng malaking pasasalamat at shoutout sa aking mga tapat na patron at miyembro. Ang gagaling nyo at ang inyong kahanga-hangang kabutihang loob ay lubos kong pinahahalagahan, gaya ng dati. Kung gusto ninyong mapalagay ang pangalan nyo sa video o suportahan ang channel, bisitahin ang mga link sa ibaba ng description. Iyon lang para sa araw na ito. Salamat sa pagsama sa akin at magkikita tayo sa susunod.